Okay guys, ayan na nga, kuyog na kung kuyog ang pamilya Mulak laban sa, alam niyo na kung sa inaakusahan nga ngayon na di umano ay nang molestya sa isa sa mga Mulak, si Sandro Mulak, anak ninyo Mulak. Of course, hindi ko nababanggitin kung sino-sino yun, nasa X at nasa Twitter naman. At again, naniniwala pa rin naman ako kasi na kung ano man, pag nasa korte na yun, na doon nila ipaglaban ang kanilang karapatan, of course. Parehong may karapatan ng biktima na ipaglaban at ng pamilya ng biktima. At syempre, hindi natin ang statement naman ng mga inaakusahan, syempre. Although kasi sa panahon ngayon, nakita nyo naman, di ba, parang nahusgahan na agad sila. But anyways, ayan na nga, makikita na natin ang mga statement ng sinuportahan na ni Luigi Mulak ang sinabi ni Ninyo Mulak na inumpisahan nyo, tatapusin ko. So meron siyang, you all done up this time. Hindi ko na binasa yung kung ano man. Of course, si Andrew Mulak ay naglabas na ng kanyang pahayag at sabi nga niya, lalaban sila. Of course, we will fight. So, eto naman yung isa na si Liz Puentes, nagsabi talaga siya na, Sandro is one of the nicest and sweetest nephew I have. And this pains me so much. Praying for quick justice and healing for Sandro Mulak. I am afraid of what will happen to his predator, but he deserves it and will prevent others from becoming his victims. My friend has a similar situation with this person. So he's really out there abusing young innocent men. He needs to be put away for a long time. Sabi ng isa, ang sagot ng isa, may the spirit of Amalia Puentes guide the family in its steps towards the path of justice. Na sinagot ulit ni Liz Puentes na if her spirit does guide the process, then there will definitely be hell to pay. Ayan. Of course, naglabas na rin ng statement ang mami ni Alonzo Mulak. Actually, magkapatid, alam naman natin si Sandro at si Alonzo ay magkapatid. Magkaiba nga lang ang kanilang ina. Pero parehas siyempre ang tatay nila ay si Nino. Pero siyempre, lumaki rin si Sandro kay Dayan Abi Tupas, diba? At eto nga ang pahayag niya. Sabi niya ganyan, nakita niyo naman, pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga, tapos wawalang yain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kademonyon sa katawan para magawa yung ganong klasing kababuyan. Hindi kami makakapag na hindi namin makakamit ang ustisya habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa niyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba. Itutuloy namin ang laban, managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Justice should prevail. Ayan. So, of course, hinihintay lang natin na ang balita ko kasi maglalabas din ng statement of course ang Sparkle tungkol sa mga kaya lang nga mas maganda siguro talaga na ako naniniwala ako na mas okay na kung iakyat ang kaso. Kumbaga, idaan na sa korte para matigil na rin yung mga ganito. Kasi habang wala pa yan sa korte, marami pang maglalabas ng kung ano-ano, di ba? Remember, sinasabi nga, pag nasa korte na, dun na yon, bawal na pag-usapan ng maraming bagay. So, ang korte pa rin ang pinakatamang basihan para at least malaman talaga kung ano talaga ang nangyari. Siyempre, ako naniniwala pa rin naman ako sa patas na na justice, of course, kumihingi ng hustisya yung bata at ang pamilya ng bata. Yun ang at malalaman natin kung anong mga dapat mangyari. But anyways, nakakaloka lang ang mga ganitong pangyayari. No, sinasabi nga nila, nako, ang kinakatakot nga ngayon, baka mamaya naging na naman to, maging batayan na naman to, na ang showbiz ganyang karumi, ever since, di ba? May mga naglalabasan na kung ano-ano, na ganyan naman talaga, puro kalokohan. Hindi naman kasi, wag nating idamay kung may nangyari man, kung ano man ang sitwasyon ngayon, hindi nangangahulugan niya na ganon. Mapakarami pa rin mababait at malilinis na tao sa showbiz. Hindi lahat dapat nadadamay. Diba? Kaya lang nga, ang katwiran nila, ang sakit ng kalingkingan, dalayahin ng buong katawan. And yun lang. So ako, mas magandang dalhin na sa korte kung ano man ito. At naniniwala kay Ninyo Mulak na talagang idadaan niya sa tamang proseso ang lahat-lahat. Ngayon ay naghihintay na lang ng statement, of course. Hinihintay ang mga pahayag ng mga iba pang mga Mulak like si Aga Mulak at iba pang mga kamag-anak. Alam niyo naman, solid naman talaga ang mga Mulak. Kaya, at ako talaga, hindi ko rin naman sila mabiblame sa nararamdaman nila sa ngayon. Talagang lahat sila ay sumisigaw ng
hustisya at kung sino talaga ang at kung talagang may kasalanan, bakit hindi parusahan. Ganun lang talaga yon. Pero for now, again, inuulit ko lang nga na ngayon pa lang sa social media, nahusgahan na sila. So, well, kaya mas magandang idaan na lang sa korte, isampa agad ang kaso para at least doon natin mamalaman kung ano talaga ang dapat at kung anong tunay na dapat gawin. So, yun na muna for now.